I'm sure, meron din kayong mga karanasan ganito. Yun bang, kahit anong iyak ninyo, wala pa rin pagbabago. Yan ang iyak ng isang may bahay kung patuloy pa rin siyang lulukohin at hindi irerespeto ng kabiyak niya. Yan ang iyak ng isang magulang kung patuloy pa rin siyang sasagutin at sasawayin ng anak niya. Yan ang iyak lagi ng isang anak na patuloy na baliwala ng kanyang mga magulang. Yan ang iyak ng isang kapatid na patuloy na winawalang hiya ng kanyang kapatid. Iyak na parang walang katapusan kasi hindi pinapansin at hindi pinapahalagahan. And that's exactly the pain we are giving to Jesus whenever we make Him cry because we persist in doing bad things. Yun bang parang walang kinapupuntahan yung pag-iyak niya? Kasi kahit anong gawin niya, para tayo ay baguhin niya, para ang buhay natin ay improve niya, para tayo ay makonsensya niya, through our conscience of course, and through the people who care for us, and through the many things that are happening in our lives, reminding us how God loves us so dearly and very much. Sa kabila ng iyon, di pa rin tayo nagbabago. Nako, napakasakit nun para sa ating Panginoong Jesucristo. Wala naman din siyang magagawa kung ayaw natin, di ba? As some of you already know, ng isa sa mga imahe ng mahal na ina ng Birhen ng Lazaret ay yung crying mother, crying lady. Yung umiiyak siya. At nasabi ko na yata sa inyo na umiiyak siya para sa atin ng mga anak niya. Pero alam po ninyo, sa palagay ko, mas umiiyak si Mama Mary hindi para sa atin, kundi para kay Kristo na anak niya. Kasi, hindi naman tayo kayang iligtas ng mahal na ina. Si Kristo ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung siya na hindi tayo kayang iligtas ay umiyak na para sa atin, how much more si Jesus na makapagliligtas para sa atin, kaya lang ayaw natin. Di po ba mga kapatid, kapag wala tayong magawa kung minsan, gustuhin mo mang may magawa, wala kang magawa, iniiyak mo na lang. Ganon ang mahal na ina. Wala siyang magagawa upang tayo iligtas. Bagamat para sa atin, nagdarasal siya. So doon ay umiiyak na siya. Wala siyang magawa upang tayo iligtas siya. So imagine, yung pain ni Jesus, sapagkat siya ang tagapagligtas natin. Siya ang makapagliligtas sa atin, kaya lang ayaw natin siyang pansinin. Kaya ko sinabing, yung pain ni Jesus can be more than the pain Mother Mary is experiencing. Kasi, ayaw natin. At kaya ko rin sinabi na po pwedeng mas umiiyak si Mama Mary, hindi para sa atin, kundi para sa anak niya. Sapagkat ang anak niya si Jesus ang mas nagbe-bear ng pain na ini-inflict natin dahil ayaw nating pansinin ang kaligtasang hatid niya sa atin. That's exactly what we feel or how we feel whenever we are praying, not anymore for ourselves, but for the person who makes us cry, lalong-lalo na kung alam natin unti-unti na niyang sinisira ang kanyang buhay. Pero anuman gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, anumang paalala ang sabihin natin, anuman ang aksyon na i-execute natin, ay ayaw pa rin. So, di ba, may mga experience tayong ganito na umiiyak ka na, hindi na para sa sarili mo, kundi para sa Kanya na mahal mo sapagkat alam mo, sinisira na niya ang buhay na at ang kaniyang pamilya. To the point na titigil ka na lang sa pag-iyak. Tatahan ka na. Kasi either napagod ka na o ang luha mo ay parang naubos na. Bago sana tumigil sa pag-iyak, yung mga taong nagpapahalaga sa atin dahil sa sila'y napagod na rin sa atin, nainip na rin sa pagbabago natin, mapatahan natin sila dahil sa pagbabago natin. Kasi kapag nauna silang tumahan, dahil nabandal na sila at nainip na sila sa pagbabago natin, siguradong tayo naman ang iiyak sa habang panahon. At matindi ang pag-isisi natin pag nagkaganon.
ito sana ang biyayang makita natin. At lalong-lalo na biyayang makita ng mga taong gusto nating magbago, lalo pat kung ito'y mga mahalaga sa buhay natin. Amen.